Okay, good day guys. So, mayroon tayo ditong na-unlock tuloy. Naka-lock, naka-bit locker kasi to. Ayan, nandiyan sa drive niyan. So, ito yung dinedemo ko nung nakaraan. Na kapag ang battery ay nasisira, naga-turn off, turn on kayo dyan. Automatic po, manually ay matitrigger yung bit locker. So, magla-lock siya. So, nung binubuksan ko siya, naka-bit locker siya. Nag-bit locker siya, so hindi natin ma-open. Nandun yung product ID. So may isa din ako niyang ginawa na ganun, i-bypass. Itatry ko lang kung pwede natin i-bypass sa ibang PC. Ayan, tatry natin ngayon. Ayan, so tatype tayo ng command. So drive E siya, no? Okay, ito tayo sa CMD. So punta muna tayo CMD. Search sa CMD. Teka lang, hindi nasunod yun. CMD. So search niya CMD. Tapos right click natin. Right click ng CMD, i-run natin as administrator. So pasensya na kayo, talagang ganito. Hindi ko siya gusto ko na sa screen recording para sa sunod na lang gagawa tayo ng video. Okay, so i-ano natin so naka-C siya, di ba? Yan, naka-default siya sa C. So E colon. Tingnan natin kung ma-change yung drive. Pag hindi, pwede na naman sa C natin siya galawin. Ilalagay lang natin yung drive letter niya. So, wait lang natin na itatype ko rin command. Kung tatry, so dapat hindi rin na, di ba? Pero pag hindi, ulitin na lang natin. So, meron akong code dito. Ito, manage. Ito ay pag ano yung protector o ilabas yung show. Ano ba yan? Bastos naman. Pasensya na kayo, maraming Shopee. Ito yung isang ito yung code. So, kung C or D yung iyong seselect, walang problema. Get, yan space C colon. Kung C or D yung ita-target natin, ito lalabas siya. Dito naman manage, ito naman itatanggal niya yung pag lock, yung off niya. Dito naman yung lock din yung password. So number 2 na lang po. I-try natin yung number 2 na yan. So dito. So hindi ko na siya ginalaw yung So type natin So ito na yung code, try natin kung magra-run magra-run yung lock. BitLocker drivers encrypted, the versions copyright error, the operating cannot be performed because the volume is locked. So hindi siya talaga dapat by itself. Pero try natin yung isa, yung kung ma-show natin. Yan, kasi ito kasi ay hindi sa kanyang sarili. Kasi ito yung nakalagay yung operating system, hindi sila connected. So hindi po pwede na i-unlock mo siya. Pero try ko muna yung iba Try natin kung ma-show natin yung key para ma-enter natin. Okay, so dito pinakita niya, ginamit ko tong code BDE protector, volume label, all product key. Binigyan niya ako dito yung temporary, pero ito yung numerical password ID. Ito yung ID. So try natin yan mamaya kung maita-type natin yan. Okay, try natin yung isa pa. So yung patatlo, yung password, ito yung unlock. So hindi niya tinanggap, error. So hindi, pinayagan lang tayo dun sa pag-get ng temporary or yung numerical password. Ita-try natin yan. Idudugso ko yan sa isang video. Okay, so okay, let's go. Mamaya gawin lang tayo. Ito yun. Yan. Ayan, okay guys. So ito yung product ID. Ay, salamat. So try na natin kasi ito yung sa isa So good evening pala. Balik. Welcome back again sa ating YouTube channel. So try natin yung BitLock natin is tapusin. Okay. So login na natin yung numbers. So wait lang, i-input natin numbers. 66. Mabagal lang to guys i-input ko lang yung mga numbers guys kasi namamatay siya pag ininit. Okay, so ito na yung recovery. Tatry natin kung diretso. Ayan, na-type na natin, mahaba. Tingnan natin yun, dumiretso. So yun lang talaga guys. So kailangan siya kasi kanina pa namin na-config ng may-ari sabi ko ikaw na. Actually pwede po ako, pero syempre mas mabilis kapag sa may-ari. Ayan. So papasok na tayo. Yun, pwede nyo pa rin input yung password nyo na yun. So punta lang kayo sa aka.io
ms/recovery key. Yan, tapos papasok yung email doon. Kung makaka-experience kayo ng mga ganito. Hintayin natin yan. So ang gagawin natin to guys ay i-disable na natin yung BitLocker na yan. Para alam niyo natitrigger kasi yan kapag nagkaroon ng changes sa BIOS. Na-drain yung battery, na-discharge yung battery, basta't may matitrigger po siya. Yan ang cause po ng BitLocker. So kung meron naman po, alam niyo yung password niya, tuturo ko din naman po kung paano niyo malalaman kung ano yung password niya talaga. Ay hintayin natin to. No, so ito-try natin yung tatlong settings. Okay, so at least yung isa nakasuccess, yung isa kasi nandoon pa sa box. Na-config ko rin yun syempre. Kailangan ko malaman kung sino yung nakalagin dun sa mismong laptop na yun para matrace. So ang mahirap din ay teka lang, lag pa, naghang pawari. So mahirap dito ay tawag dito, malayo ang contact namin. So delay yung response ni madam sa response ko, kaya tumatagal. Okay, so teka lang restart ko lang ulit. Ito naghang. So ito guys, may problema kasi dual storage ito. Napansin ko hindi ma-detect yung hard drive, pumipitik lang. So yan, nag-process died siya. Your device need to run into. So ito, process died. So baklasin ko siya ulit, dilinisin ko lang yung port niya kasi hindi nakita yung backup storage niya. Yung hard drive niya kasi naka SSD NVMe plus HDD na backup. So ganun po, naririnig ko pumipitik kaya nagkaka-problema. So may in-encounter pa tayong problema, di tayo makapag-proceed po doon sa settings. Hintayin pa natin to mag-response. So yan, diba, dapat nandun na tayo mismo sa point natin. So may mga ilang code na issue pa. So baklasin ko muna siya, tapos ililinisin ko lang yung kanyang ano niya, baka may problema lang yung flex cable. Alright, so ganyan siya. Pag hindi natin tayo makapasok doon at ma-disable natin siya, panay entry tayo ng entry dito. So kailangan natin siya ma-disable or para matapos na yung kanyang So pasok muna tayo sa firmware niya. So pinalitan kasi natin to ng battery. Ayan, so nakapasok na tayo, kaso papasaway itong hard drive na isa. So isa lang yung nakikita, dalawa po yan, dual storage yan. So yung Samsung lang ang nadidetect, yung isang hard disk ay hindi ma-detect. Meron dito isa storage. Nandito na may hard disk, 1000 1TB wari yun Pero try natin ulit at type na naman tayo pakahaba-habang password. Ayun na, meron na naman daw error. You need to those. Ano ba ito? So nagkaroon ng problema yung PC, nakurap pa, bastos winload.l. Ay nako, paano tayo matatapos na rin. So nag-try na lang ako, hintay ko na lang siya. So in-enter ko lang hindi ko siya i-skip, papareperin ko muna yung volume. Okay, ayun lang, may password pa dito. Wait, call ko lang, chat ko lang may ari. May password pa. Alright, so ayan, nabuksan na natin. So i-disable na natin yung BitLocker na yan. So pwede tayo pumunta sa CMD CMD run as administrator natin siya, yes. Tapos i-type lang natin yung manage minus BD, tama, BDE ba yun? Ay sorry, hindi ko kinala. Ano ba yan, wala kasi tripod sorry. Okay, so ito, manage minus BDE space minus protector. Tignan muna natin yung protectors. Tignan muna natin yon kung ano yung tamang license o yung password. Space minus get space
C drive or C colon. Enter natin. Okay. So yun, ito yung password oh. Yun, haba oh. Yun yung password ng BitLocker. Ito kasi numerical lumalabas. Ito yung ID key. ID key niya. Tapos ito yung ID ng TV. Ayan. So ito yung password, nandito yung password. Pwede niyo tong i-save kung just in case. Kung lahat ng naka-BitLock na kayo guys, i-save niyo na lang ito just in case. Yan. I-save niyo na lang yan. 1 2 ilan ba ito? 6 1 2 3 4 5 6 7 8 times 6 yan. Yun yung digit niya. Okay, so save nyo na to guys kung ayaw nyo i-disable para maganda rin naman kasi may BitLocker. So i-save nyo po tong code na ito sa inyong notepad or sa ano just in case na mag-activate yung BitLocker. Okay, so i-remove naman natin. I-disable na natin siya na manage again. Manage F8 na lang tayo. F8. Yan. F8 natin. Dala lang. Pasensya na, malabo F8. Burayin lang natin yan. Burayin lang natin tong get and protector. So, huwag natin burayin yung minus. Gagawin natin siyang i-off na natin. I-disable na natin siya. Para kada ano niya. Yan. Lalagyan natin I minus off. Ayan lang. Ganyan lang kasimple. Tapos tignan nyo. Tignan natin logo ng BitLocker. So yan, nakita nyo may padlock. May padlock din yung boto. D. Ito yung C at D. Tatanggalin natin yan. So ang tinanggal ko lang dito, tatanggalin ko pa lang ay C. Papalitan lang natin yan C colon. Enter natin yan. Okay. The volume is stored external that unlock. Before you can execute, the volume must be removed such as a key. Teka lang. Sige. Type BDE auto lock. Sige, try natin. Meron siyang requirement dito. Pero dapat diretso. Okay, so yung D BitLocker tools, ayan. Yung D natanggal natin. Yung C, sabi niya dito, meron pa kasi kailangan tanggalin yung key. So may gagawin pa tayo. So dinidisable ko siya. Disable BitLocker that mount point. Let's see, ayaw niya disable BitLocker. So tatry ko ulit ito. Pero yung D natanggal na. Okay, so ito effective ito, BDE. So tatry ko ulit muna. Okay. Okay guys, na-off na natin, putik na yan. Meron, tama pala yung code. Tama pala itong code. Tingnan nyo kasi. So kailangan pala natin, di ba kanina ito. So ito natanggalan natin, tingnan nyo. Yung protection niya is off kasi nauna ko siyang tanggalin. Gumana siya dun sa, gumana siya dito sa, kasi nag-check ako sa BDE status. Ito na yung ano, manage status, nakita natin. Ito naka-decrypt, naka-off na yung ano. Kasi ito yung BDE, ito tumalab yung sa D. Yan, manage BDE minus off D, yung volume. Ayan, so sinunod ko na lang to guys, kasi may sinasabi, tama naman sinunod, tama naman to. Yung action required, sorry naman. Ayan, manage BD, ito auto unlock minus clear all keys, tapos drive C. Kaya mabilis ko siyang natanggal. Hindi ako sumunod sorry naman. So hindi siya dito malab itong disable BitLocker mount point na yan. Kahit ginamitan ko na ng PowerShell, ayaw pa rin. Ayaw gumana sa PowerShell kasi sabi ng PowerShell ay kailangan i-unlock muna. Tanggalin muna daw yung yan. So same siya, kaya hindi ito malab, error. So yun lang pala muna, itong auto muna, auto unlock clear. Yan. Tapos i-try natin ulit, 'di ba? Naka-ano siya dito. So yung action required guys, sundin niyo yan. Kaya dito, ito naman yung manage minus BDE space status.
minus status. Yung volume D ay off na, yung volume C dito ay naka-on pa kasi yan yung kanina. Pero ngayon na-unlock na natin. Auto unlock. Ayan, sabi niya BitLocker Drive Secretion Configuration Tools. Okay. All unlock keys are removed from the volume C. Tapos binanatan ko ng manage BDE. Yan, off C. And then decryption now is progress. Okay, so i-try naman natin ulit. Tignan natin kung naka-off na. Ayun. The protection status off. Off na rin. Okay. Salamat. Tapos na ang trabaho natin. So yun guys, tanggal na yung lock. Wala na pong lock yung dalawa. Wala nang BitLocker na. Pwede nyo pong i-turn on yun. Palitan nyo lang po yun. I-on lang natin. Pwede na po ulit yan. Yung gusto lang. Pero yung ayaw na maabala. So ganyan po. Or maganda rin naman po siya. So yung last lang talaga, dapat nakasave. Nakasave yung iyong nakasave dapat yung password, yung kanina sinasabi ko sa inyo. Tapos yung account niyo na nakalagay kayo dito sa Microsoft, pag hindi na walang account ito, mahirap din. Sakit sa ulo yan kasi ipo-format natin. Okay, so pwede ko na i-deliver to guys. Success, nakuha natin, na-repair natin yung BitLocker issue. Tignan natin, restart natin to. Last na po ito. Restart na natin. Ay, salamat guys. Kala ako'y may hirapan pa. Ay, dami pa mga pahirap. Ayan. So, mga nagda-diagnose pa ako ng sakit nito. Kagaya nito. Ito ay baka sa filter sa damper. Hindi na sa ink. Bagong ink na po yan eh. Okay. Tignan nyo. Restart siya. Walang pumasok na BitLocker. Very good. Okay. So, maraming salamat guys. Don't forget to like and share and subscribe sa ating channel. Nasaan na ba yung ating dito pang promotion? Ayan. Guys, subscribe naman. Teka lang, nawala pa guys, dito na lang. Ayun dito na lang. Ito guys, please pa-subscribe naman natin. Ayan guys, pa-subscribe na lang si Sir. Ayan, Mark Christian Villacampa. Ayan guys, supportahan nyo po ang ating gawin. Okay, so maraming salamat and see you in my next video. Yung isa na lang po ang gagawin natin. Okay na po ito. Ayan, tapos na siya. Ay, salamat. Thank you for watching.